Wonder. Sige, ang hawak. Sige lang. Magkocross yung kamay niyo. Sige, isa na yung nakahawak. Kasi isa yung sa gitna. Go, Edward. Yung wires of tension na Para lang may mag-a-access. Para kasi pag ganito. So, ayan. So, yan. So, yung command. right. Ready on the count of 3. 1, 2, 3. Ano? Yun. Nabali ang day. Make sure na yung Okay na sana namatay. remember, ano kung Edward. cross. That way. Uy, Jesus. Patay ang ulo ng ikot. Jesus Edward. Have that. Edward, try to support the back of the neck because that's important. Oh. Sige, Like this. brainstorm kayo naman. Isipan niyo, kung saan nila po position yung kamay. Down. Yung kamay niya, dalawang Kisses, no. At her forehead. No, that's right. So But you have to kisses. take care There you go. of the spine. Support her here, oh. And to prevent The stem. namatay na. Napayan. Yan. Edward, support here. 1, 2, 3. There. 1, 2, Wait. Mali. Walang support yung head. Float. Yan. Ayun. Balik yun. Nabali ka din. Dalawa na kayo nabalian. Rescue. Tawa ng tawa. Use you. Enjoy. Live the moment. Yeah. 1, 2, 3, go. Galing. Oh, what went wrong again? Anong nangyaring mali? Did not stabilize. Binitawan ni Marco yung ulo, meaning Edward. stable. Ay, ni Edward yung ulo. Never let go of the head. So, kung may injury yung kanyang neck, wala na. Hold it first. Once you hold the neck, the head, don't let it go. So, kung mag-stabilize ng ulo, hindi na pwedeng bitawan. And then the name, like my name, to say my name. I'm Marco Gallo, and can I help you? Peanuts. And then, I'm the rescuer. I'm a rescuer, and I'm asking for your permission to check. First name lang, for example, we are here to assist you, we are the rescuers. I am Edward, I'm Marco, I'm Viber, and we'll be here to help you. So we have your permission, ma'am, to help you. Hawakan mo na bago ka pa bago ka pa Pinilitin na yung leeg bago kayo humingi ng permiso. Tapos na yun eh. And then, let's go. My mind. Tap it up. Nagpapatawa po kayo, sir. Hindi ako nagpapatawa, hindi nga ako natatawa eh. Okay. Yun yung nangyari, di ba? Pinilipit na nila bago pa sila humingi ng permiso. And after that, Meaning, here, pwede na sila makasuhan sa nangyari. So, hindi nakakatawa ito. Dito po. Hindi ko pa lang sabihin. Panoorin nyo kung ano pa ang ginagawa nilang mali. Tapos po, check the circulation. You have to for feel the circulation, kung okay na po, in-break naman po. Pag may something, kung Dagboy ni Kisses. kunin ng ganun, pero kung hindi na po. Pagkatapos, ang next, RCH. Yung kung tama yung rising and falling niya po. Okay. And then, yun, Okay. i-check na po yung ulo. Simula po ng ulo. Be the commander kung saan alit na. Ay, body mo ka. No.
natin yung dalawa. With two Sakali hands, tayo. check po kung may sugat or Kayo. kung may Katayo yung ano. check po kung may sugat or may bleeding. So, ayan, lagi yung nabibitawan yung Ulo. head part. So, the only time nabibitawan mo yung head part ng victim pag meron na siyang C-collar, saka meron na siyang head lock. So, ayan. Sige, ituloy mo. After mo i-assess, ipapakita ko sa iyo. Oh, sige po. Then I check kung may sugat siya o something bleeding in the head o bukol. Pagkatapos, after na na-check po yun, tingnan yung gloves po. And then, kung may something hindi asymmeter sa face po, and after po, check ulit kung may bukol or something. After the neck po, kung may bleeding or bukol or something na hindi normal po, check the gloves. After that, shoulders po. Okay? No problem on the upper extremities. Oh, yeah. And of course. And after that, kung may something na parang nagkakarak po, kung wala, ganun po sa babae. Ganon. Skip na yung parts. Opo, and then after dito po, chest, kung may something. And after the chest, yung braso po, kung may something bleeding or bukol or ano po. And then here, dito po. Hips po. Okay, so okay naman siya. So, ayan. Kung kayo pag okay na na-check na, so ready for transport na yung victim natin kasi hindi natin ma-figure out kung anong problem niya. So, ayan. So, ito yung spine board. Ano po tawag mo? Spine board. Spine board. So, ito yung head lock. So, ito yung spider strap. Ito yung magsisecure sa patient nyo. Spine board. So, ito. So, since nandito yung victim natin, itong side yung tatanggalin natin ng Ako, may nag-quit Quit na po. May nag-quit. Mga ilang segundo. Pero ready na yung gagawin. In the normal life, ready na yun. Bakit? Pag pag na-check mo na dyan, kung pwede mo na ilagay dyan, kung pwede mo na i-dalhin sa hospital. So, ayan. So, ayan. I-bivig yung packaging natin si pieces. So, ditong part natin ilalagay yung spine board. So, ito yung tatanggalin natin ng head. So, ayan. So, ilalagay niyo dun yung spine board. Hindi nyo pa nakakabit yung C-collar. So, cutting insert. Insert lang. Messaging. Puti mo. Ang lamot kaya. Gusto. So, ililipat na natin siya sa spine board. Paano maglipat? Yung, pwede kayo naman. Lapit kayo para at least makita niyo yung aktuan. So, okay. No, not yet. So, yung command at the count of 3 will turn the patient. No. So, you say, at the count of 3, we will turn the patient. So, kung sino yung nasa head part, siya talaga dapat yung magko-comment. So, ako na lang muna. So, at the count of 3, 1, 2, 3, turn. Tapos i-insert yung spine board. So, 1, 2, 3, down. So, Para pasok no, don't do that. So,
hindi pa siya fit sa spine board. So, hawak sa shoulders, hawak sa hips. So, at the count of 3, we will slide up the victim. At the count of 3, 1, 2, 3, slide up. So, kailangan maging fit siya. So, we will down a little bit. So, at the count of 3, down. Okay. So, pag okay na, kabit yung straps. Yung headlock, please. So, yan. That's the only time na tatanggalin yung kamay. Remove your hands already. Hindi siya fit tayo. Okay, tawagin niyo na yung ambulansya. Padala na natin si Casey. Oh my God. Bakit iwan niyo na ako dito na kanya dito? So, Cases yan. vlog. Paano May yung- fire kisses tapos titiragan. Kailangan isi-secure natin yung head part. Kristen, So, kailangan, ulo lang yung konti sa'yo. so, ayan, so, ayan, we will do the carry. So, pag ang carry, so, head part, yung pinakamatangkad, Marco and Edward. tallest. Marco and Edward at the head part, pagkatapat. Katapat kayo. Dito, head part. So, ilan kayo magka-carry? Apat? Okay, so, kailangan balance pag nag-carry. Yung doon ka. So, hops, patingin ang kamay. Pag nag-carry, we will use power grip. Ganyan. Power grip, pag sinabi natin power grip, yung hands. Power move. Under the longboard. Yes, tapos kailangan yung hands natin nasa loob. So, ka muna mag-left. Kailangan natin ng stable position. Kailangan flat surface yung paa natin. Flat, naka-hit. Hands, yan. Kailangan pantay kayo. So, kailangan balance. Edward, so you align with Marco's hands so that you'll be balanced. Kailangan din yung paa dapat flat. Sige, ikaw na lang muna dito. So, ayan. Kailangan straight yung arms. So, ayan. Pag okay yung magko-command. Head part. Saan mas matangkat sa'yo? Siya. So, kunyari na lang ikaw na lang yung mag-ano. Ikaw dito sa head part para magko-command. So, Okay, ready to lift the patient. Ready? we will answer ready. Kailangan pag sasagot kayo ng ready. Pag sinabi ko, Count of 3. 1, 2, lift. kailangan balance. Tapos kailangan Grabe kisses eh. Ay. straight yung kamay. Straight, hindi dapat bumabali. So, Ayan. pag sinabi natin, saan nyo ba dadalhin yung victim nyo? Kailangan lagi mauuna yung head part. So, lagi mauuna yung, para humarap doon, sasabihin ng leader nyo, head center face. Pag sinabing head center face, nakaharap sa head part. Head center face. Move. Ay, sino ba? Teka. Lumilipad ka ng cases ha. Anong feeling? So, pag sinabing head center face, doon nakaharap. Okay, head center face. Move. Ingatan nyo si pieces. Diyan. Sa kamay. Yung kamay. Sa swimming pool na yan. So, pag nag-transport, inner foot first. Pag sinabing inner Inner foot foot. first, yung paang nasa Sa board. loob. Malapit sa patient. Okay, So, ready to walk. Ready! Ready. Inner kailangan, foot first. teka lang, kailangan lahat sumasagot kasi hindi pa ready sa'yo. Ready! Command ulit. Ready to walk. Ready.
Inner foot force. Move. Boom. No. So, laging mauuna yung head part. So, pakibalik na po dito. Ibalik ka sa cases, sa swimming pool. Diretso sa swimming. Turn. Kahit po mapunta sa tubig, plastic kasi para maano. Ayan. Pwede. It will float. With the victim po. Okay. Or, Lalagyan. stop. Take natin yung pag Power grip. Tapos balik sa Power grip. okay. Ready to down the patient? Ready! Down slowly. Huwag niyo nang hawakan. Okay? Hindi siya naka-proper body mechanics. Dapat ganito yung position. Position should be flat on the ground and you should bend. Ready to go down the patients. Ready. Naalala niyo yung isang exercise natin kanina umaga? So, ayan. Ganyan mag-transport at mag-victim packaging. Yes. So, okay na. Sige, unstrap nyo na. Isa lang. Yung side mo lang. One side lang. Wait, isa lang. One side o dito sa Sige na, sige. Okay na kayo. Supuan nyo. Grabe, ganito pala. Okay po yung kanina, yung ginawa namin po. Yung check. Okay na po. Wait lang. Pag walang ganito, ano pong gagawin? Kaya, for example, ilalagay sa kotse or something else. Dapat Lang balance. hawakan mo lang yung head part. Para hindi Ganyan gaganong kunin. Ibang procedure yung sa virtual, pero ginagamitan pa rin ng lahat ng ganyang device. Putting down Hawakan the sa head part. So, patient. ibang topic na yan. So, next topic muna tayo. Okay, sit down. Hospites, balik sa upuan. Para Next slide, makapag-proceed na. please. Next slide. Ganun pala yun. Grabe ang trabaho. Crucial So, ng next trabaho. slide po. Vital So, sign. vital signs. Ang importante lang dyan sa vital signs, marunong kayong kumuha ng blood ng temperature ng isang tao. Pag sinabi natin temperature, para malaman natin kung malamig or mainit yung katawan ng isang tao. So, next slide po. So, ginagamitan ng thermometer. So, ngayon, gumagamit na tayo ng digital thermometer. Paano gumamit nito? I-on mo lang siya, tapos ilalagay mo, ililinisin mo muna, tapos ilalagay mo sa armpit, tapos pag in-on mo na, hihintayin mong tumunog, tapos kung anong makuha mo, next slide po. So, ayan, kailangan ang normal temperature natin nasa 36.5 to 37.5. Pag yung victim mo, 36.5 below yung temperature niya, ibig sabihin, malamig yan. So, 37.5, ibig sabihin, pwedeng mainit, mayroong may fever, mainit yung pakiramdam niya. So, next slide po. So, next dyan is yung pulse rate. So, paano tinuruan na kayo kanina kumuha ng pulse rate? Radial pulse lang. If-feel mo lang, dapat meron kang 60 to 100. So, next po, respiratory rate, dapat yung yung rise and fall of the chest, kailangan ma-check mo yung rise and fall of the chest niya. Kailangan sa 1 full minute, meron kang ilan yung breathing? Kung infant, 60 to 120. Kung child, 80 to 100. Breathing. So, sa pulse rate yung sinasabi nyo na 120 to 160, 80 to 100 sa child, sa adult 60 to 100. So, next slide po. Next slide. So, ayan yung pulse rate, yung normal range. Next po, yung respiratory rate. Ayan yung different pulse point natin. Next po ulit, yung respiratory rate. Dapat mayroong 25 to 50 yung infant, child 15 to 30, adult 12 to 20. Paano? Check na rise and fall of the chest for 1 full minute. Tapos next po. Yung count po sa fall. No, one rise, one fall, count as one. 1, 1, 2, 2. Yes. No? So, next po is yung blood pressure. Marunong kumuha ng blood pressure. Hindi po. So, Normal po. ipapakita ko lang, mamaya na natin pag-aaralan kung paano. So, Rate. 60. So, 120. so ipapakita ko lang naman. So, Pulse rate. isang victim dito. Sa mana? Wala akong dugo ma.
So, ayan. So, ang ginagamit natin is yung kapain natin yung brachial pulse. Pag nakapa natin, brachial. So, ito yung stethoscope natin. Pag nilagay sa ears, pag ganito siya, sa ears to. Tapos, check mo kung open or close. Itap mo yung diaphragm. Pag open, malakas. Pero pag close, kahit itap mo ng mahina. So, dapat open siya. So, ito yung BP cuff natin. Paano maglagay? Yung line dito, yung antecubital space, 1 to 2 finger breadths. Tapos, dapat i-fold yung sleeves. Ayan, dapat. Ayan. Okay, tapos ready ka na mag-check ng blood pressure niya. So, ilalagay mo lang yung, kung saan mo nakapa yung brachial pulse, dun mo ilalagay yung diaphragm ng stethoscope mo. Tapos, i-close mo lang to. So, Bakit pag-open po, ano po? pag open mo, ganito release. So, i-inflate mo lang to. I-inflate mo at least 160. Tapos, i-release mo. Pag ni-release mo, pag ganito, yung unang tunog na maririnig mo, saka yung last. Yung first and last. So, inflate. Tapos, release. Slowly. Ayun, yung unang tunog na maririnig mo, saka yung last na maririnig mo, yun yung blood pressure na 90/60. 90/60. Paano mo ito na lang? Tunog siya. Sound yung maririnig mo dito. So, mamaya tuturuan ko kayo kung paano. Kasi, nagmamalitan. So, next po. 90/60. So, next slide na po. Proceed na po tayo sa next lecture. So, basic life support. So, nakapag-encounter na ng CPR. CPR yung next topic natin. So, next slide please. So, dito sa lecture na to, tuturuan ko yung mag-Heimlich maneuver, perform CPR. So, next slide please. So, first is the foreign body airway obstruction. Pag sinabi natin foreign body airway obstruction, merong naka-obstruct sa airway natin, may nakabara. So, sa Tagalog, nabilaukan, nabulunan, choking. So, ayan. So, anong gagawin natin? Meron tayong sinatawag na dalawang uri ng obstruction. Mayroong anatomical saka mechanical. Pag sinabi natin anatomical, body parts yung nakabara. Pag sinabi natin mechanical, bagay na nakabara sa airway natin. Pwedeng chewing gum, food, dentures, coin, or anything na nakabara. So, mayroon din tayong tinatawag na dalawang klase ng obstruction. Mayroong mild obstruction and severe obstruction. Pag sinabi natin mild obstruction, the person can still talk. Sasabihin niya, I'm choking. Parang nakakasalita pa siya. Pero pag sinabi naman natin severe obstruction, hindi na siya makasalita. So, paano yung universal sign of choking? Nakaganto yung victim mo. Tapos there's no sound na nang lumalabas sa mouth niya. So, anong gagawin mo? Kung nakakapagsalita pa siya, instruct mo lang na mag-cough out siya, try niyang ilabas. So, kung hindi niya na talaga kaya, gumaganto na siya. So, we will perform Heimlich maneuver. Paano yung Heimlich maneuver? Next slide, please. So, kung ito yung victim ko, ayan. Pag nagkaroon ng severe airway obstruction, hindi na makakakuha ng hangin yung victim natin. Pag wala na siyang hangin, wala nang circulation, mawawalan ng malay. So, next, pag ganyan yung nangyayari, hihinto yung puso niya. So, what will you do? Perform Heimlich maneuver. Paano mag-perform ng Heimlich maneuver? So, kung ganito, stand ka lang sa likod ng patient, universal sign of choking. So, ayan. Kung ayan yung victim mo,
stand ka lang sa likod niya, pero dapat tripod position. Bakit? Kasi pag ganito yung victim mo, ano sabi dyan? Pwedeng mawalan siya ng malay. So, paano kung nakaganto ako, tapos pwede kaming masubsob, madapa, or collapse. Yan, pwede kaming matumba paharap. So, dapat, para magkaroon ka ng stable position, tripod position. Yung 1 foot mo naka-forward. So, para kahit bumagsak kami, masasalo ko siya. So, ayan. So, perform Heimlich maneuver. So, yung navel lang, ilocate mo lang yung navel niya, yung pusod, navel. So, paano yung position ng palms? Yung thumb mo, naka-insert. So, ayan. So, locate the navel. Tapos, locate the xiphoid process. Yung xiphoid process mo, yung rib mo, yung pinaka-center na, andun yung xiphoid process mo. So, navel and xiphoid process. So, just above your navel. So, ayan. So, paano yung pag-push? Inward, upward. So, Patas, parang spoon. Parang ice cream. like letter J. Ice cream. Yan. Inward, upward thrust. So, you will do that hanggang ma-expel out ng victim yung nakabara sa airway niya. So, next slide please. So, ayan yung Heimlich maneuver. Ilolocate. Tapos, inward, upward thrust. So, next po. So, ayan. For pregnant women daw, gagawin pa rin ba natin to? So, gagawin pa rin natin to, pero hindi na sa navel. Dito na sa may xiphoid process. So, next po. Paano kung yung victim natin na... It's the same. It's pregnant. So, ayan. Yan po yung... It's not in the chan, stomach. Yan po yung ano You will natin. hide the baby. Heimlich maneuver. Paano pag nawalan na siya ng malay? Halimbawa, so, ayan, nakahiga na yung victim mo, nawalan ng malay. So, perform abdominal thrust. So, stand ka lang sa victim, tapos upward thrust lang.